Palaisipan din kay Vice President Sara Duterte ang basehan sa pagpili kay Police General Nicolas Torre III bilang Philippine National Police Chief. Ayon sa Vice Presidente, paano naging hepe ng pambansang pulisya ang isang police officer na sinasabing nagkaroon ng paglabag sa batas base sa isinagawang pagsisiyasat ng Senado. Sa tingin din ni VP Sara, hindi magiging maayos ang takbo ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni General Torre. Yan palaisipan daw po yung etong si General Torre kung bakit naging PNP chief, no? Bakit daw po? So hindi daw po magiging maayos pag si General Torre po yung maging PNP chief. Unang-una, bakit hindi sang-ayon itong si Sara Duterte? Kasi po, si General Torre lang naman po yung humuli sa kanyang tatay. Sa kanyang mahangin na tatay. Si General Torre lang naman ang humuli din kay Kibuloy. Diba? Klaro! Klarong-klaro yan! Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi magiging maayos dahil siya yung pinili ni Pangulong Bongbong Marcos? Eto kasi yung klaro dyan. Palaisipan kung bakit magpasa hanggang ngayon, presidente ka pa rin, Sara Duterte. Vice President ka pa rin. Pero ang tingin mo sa sarili mo, presidente. Kaya pala isipan, bakit vice ka pa rin? Bakit nandyan ka pa rin ngayon? Yun yung tanong. Diba? Bakit nandyan ka pa? Anong ginagawa mo dyan? Bakit di ka pa lumalayas dyan? KO! Ang talagang totoong nakasama sa ating bansa ay ang pamumuno po ng mga Duterte. Magpasa hanggang ngayon, vice yung anak, wala namang pagmamahal sa mga Pilipino. Yung Davao, binaha, asan kayo? Dahig? Sana all. Diba? Yun yung palaisipan dyan. At yun yung klaro dyan at dun kami napaisip. Mahal mo ba talaga yung mga Pilipino? Sara Duterte? Aba, wala lang, kunyari lang, mahal. Yun naman pala, power lang yung kailangan. Kaya, kahit sino po na mga viewers ko, palaisipan talaga na bakit nandyan ka pa ngayon. Vice Presidente, pero patulog-tulog lang. Pagala-gala lang. Hindi naman nagtatrabaho. Kung ako po yung magtatanong, ano po ba yung nagawa ni Sara Duterte sa ating bansa? Wala pa akong nababalitaan eh. Yung magandang plano ng Pangulong Bongbong Marcos, kinukontra po nitong ating pinaka walang kwentang Vice President. Tapos feeling mo pa, mataas ka pa sa Pangulo. Feeling ni Sara, ay matigas ako, may pangalan kami, matibay kami. Pwede kong murahin yung Pangulo, pwede kong pagbantaan yung Pangulo, pwede ako magmura-mura dito, gagayahin ko lang yung tatay ko. Akala niya uubra pa yon sa panahon ngayon. Okay lang naman magmura ka, okay lang yan, lahat ng tao nagmumura eh. Hindi pala lahat. Basta karamihan sa mga Pilipino ngayon nagmumura. Pero yung murahin mo naman, yung talagang karapat dapat murahin. 'Di ba? Pero kahit sino na lang minumura mo para magmukhang astig ka. Yung pala, habang nagmumura ka, 'di ba? Pumapangit yung imahe mo, sinisira mo yung sarili mo. Totoo. Akala mo, yan ba yung gusto mong matutunan ng mga kabataan? Yung pagka-basura? Sorry. Hindi ka pala basura. Tamad ka lang pala talaga. Bakit tamad? Tingnan mo. Yung Pangulo natin, tumutulong sa bansa, siya nasaan? Puro na lang dahig. Sana all. Halos lahat ng kanyang mga kakampi nandun kasama. Yung iba nang aaway pa ng mga Pilipino doon. Sino yon? Yung dating NFA? Basta may mga ka. Yun na yun. Si Ka Eric. Lapit ka nga sa akin, Ka Eric. Papasok ko yung ulo mo sa ulo ng kalabaw.
Sa puwet ng kalabaw, wet packs ng kalabaw. KO. Hmm? Diba? Mukhang ano eh. Alam nyo na. KO. Anyway mga pre, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating Facebook page, at sa ating YouTube channel. And syempre, no, maraming salamat sa mga bago nating subscribers. At syempre mga pre, meron tayong Facebook page and TikTok. Huwag kalimutang i-follow ang ating mga social media accounts. Syempre mga pre, no, eto na, no, bigyan po natin ng reaction, isa-isahin po natin itong balitang ito. Pakinggan po natin. Palaisipan din kay Vice President Sara Duterte ang basehan sa pagpili kay Police General Nicolas Torre III bilang Palaisipan, kasi ganito. Walang hiya ka. Tatay ko hinuli mo tapos na-promote ka pa. Nanggigigil ako sa'yo. Yan po yung nararamdaman ni Sara Duterte ngayon. Nanggigigil po siya kay General Torre. KO. Kaya, siyempre, hindi siya agree dun. Diba? Philippine National Police Chief. Ayon sa Vice Presidente, paano naging hepe ng pambansang pulisya ang isang police officer na sinasabing nagkaroon ng paglabag sa batas base sa isinagawang pagsisiyasat ng Senado? Paano nagkaroon? Paano naging na-promote? Lumabag daw po sa batas si General Torre. Pero kung ako po yung magtatanong, ganito yung tanong ko. Bakit Vice President pa rin si Sara Duterte? Ang dami nang nilabag nitong batas. Andiyan na yung pagbabanta, pagmumura, gigilitan sa alig yung Pangulo, ipapahukay si Marcos Sr. Ano pa? Sangkot pa siya sa di umano'y patayan sa Davao nung mayor pa siya. Ano yun? Ang dami mong issue. Sangkot pa sa di umano'y panunuhol. Ano yun? Ang daming issue. May mga sangkot pa dun sa laptop issue na nabulok. Overprice yung mga laptops. Ano na yun? Kung si General Torre po versus Sara Duterte, naku, Sara Duterte, hindi ko mabilang yung mga nilabag mong mga batas na sa paningin ko'y mali at sa paningin ng batas na mali. Hindi ko mabilang. Tapos ngayon, si General Torre, nagsiservisyo lang. Nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Na-promote, may iinggit ka. Nainggit. Na dapat sana yung nandyan sa posisyon ngayon ni General Torre, dapat sana kakampi nyo Pero wala Iiyak mo na lang yan. Sa tingin din ni VP Sara, hindi magiging maayos ang takbo ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni General Torre. Yan totoo yan, naniniwala ako dyan. Hindi magiging maayos para sa side ninyo. Pero sa bansa, okay. Pero sa mga Duterte, hindi talaga magiging maayos. Bakit? Hadlang sa inyong mga lalamunan si General Torre. Kaya, syempre, hindi kayo papabor. KO. Alam mo, ang mali ni Sara Duterte dito, nagkikreate siya ng mga makakalaban niya Imbis na makikipagkaibigan siya, iba. Makikipag-away, gusto. Pero hanggang salita lang naman. Matapang sa salita. Ewan ko lang kung personalan yan. Kung talagang siya mismo, isa lang dun sa mismong gera. Ewan ko lang, baka maihi yan. KO. Totoo, hindi ako nagbibiro. Kasi matapang daw po sila Duterte daw, matatapang daw. Isa lang yung nga sa gera yan. Matapang Mahanga ako, papalakpakan ko po si Sara. Yung katapangan niya, gamitin niya dun sa totoong kalaban ng gobyerno. Sige nga. KO. Ewan ko lang. Well, I do not think
magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa? Yes, I do not think na magiging maayos o maganda ang ating bansa habang nandyan pa kayo. So, mag-impake na kayo. Dapat mag-impake na kayo. Nako, lalong naghihirap yung Pilipinas habang nandyan kayo. In the same way na merong recent findings ang Senate o violations of law of this police officer, so bakit mo naman gagawin? Oh, may violation ka rin na. Oh, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady, House Speaker, violation yung ginawa mo Oh, ano yan? Ikaw lang malinis? Oh, yung panunuhol pa. Bribery. Ano yun? JK, sa Davao City. Nung mayor ka pa, ano yun? Ala, nakalimutan niya. Wow. Wow, sana all. Maninitas siya ng ibang tao pero siya mismo mas madumi pa dun sa sinisitan niya. KO. Grabe. Chief of Police, so masyadong sketchy yung decision. Ano, may panuklay ni si Sara Duterte. Talkag kay buhok, oh. Buti pa si Leni Robredo noon, Vice President. Talagang pati buhok maayos, kasuotan maayos. Formal po si Leni Robredo. Pero ito ang ating Vice, saan naman yun? Saan yung buhukan KO. Hindi Ang Vice President ng Pilipinas, kailangan naman kagalang-galang. Kailangan maayos yung itsura, yung buhok. Hindi ko sinasabing pangit ka, Sara Duterte. Wala akong sinasabing ganun. Ang sa akin lang, dapat manuklay ba? Oh. Sa bagay, malamig kasi dyan Kung ako din nasa dahig, di rin ako maliligo. Tangina, malamig dyan KO. Oh, kahit sa Baguio nga, kung ako, nandun ako, hindi ako maliligo. Oh, hindi ako maliligo, man. Diba? Ay, naku po. Daghan yoy. Si Ballpoint Man, kandingon man si Ballpoint Man. Oh, hindi man to naliligo si Ballpoint Man pag malamig. KO. Di man maliligo yan. Diba, bilang isang vice president, dapat, teka lang, wala bang taga-ayos ng buhok? Oh, madam, mag-interview man, madam, panuklay sa. Oh, ganun ba? KO. Hindi lang, para maging kagalang-galang po yung Pilipinas. Kasi kung ikaw mismo, hindi mo ginagalang yung sarili mo, hindi mo inaayusan yung sarili mo, ang magiging tingin ng ibang lahi sa atin, hala, ito yung vice nila. Oh, maganda naman si Sara Duterte, maganda yan. Oh, tingnan nyo naman. Kaya nga lang, yung ating inaano dito, paano tayo gagalangin ng ibang bansa kung tayo mismo sa sarili natin, di natin inaayos. Real talk lang po yan walang masasaktan. Anyway, eto na, move na tayo dito sa isang topic. Okay, dito naman tayo kay Bastos Duterte. Baste Duterte! KO. Nangyayari. Sorry po tao lang nagkakamali po. Okay, tuloy natin. Hindi ko gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin na yung reconciliation niya. Yabang. KO. Diyan lang sila magaling yung kainin. Kung ano pa mga reaction ng mga pambaboy. Diyan lang po sila. Low level po yung kanilang mga diskarte, yung kanilang mga banat. Pang mahinang nila lang. Kumbaga, pandutae lang. KO. Wala yan. He's been lying since he became president. He's been lying since he became president. Tapos si Digong noon, grabe din yung kasinungalingan. Sasakay ng jet ski, tapos
maglalagay ng plug doon. In 3 to 6 months, tatapusin daw yung pulburon. Wala naman. Sinong naglay? Sinong nagsinungaling? Iba tatay mo? Sabi pa nga ni Digong, hindi ako tatakbong presidente. And then tumakbo. Sinong sinungaling? Oh, si Sara Duterte, sabi niya, hindi ako mag-i-endorse ng mga politiko. Di nung malapit na eleksyon, nag-endorse. O sinong sinungaling? Pamilya mo. Si Hanilet, anong sabi? Wala akong passport. Pero, teka lang, galing kang Hong Kong ah. Tapos kayo sasabihin mo wala kang passport? O sino sinungaling? Kitty Duterte. Sabi ni Kitty Duterte, oy, i-raid yung bahay namin. Sinabi dun sa bakla, yung sampahan ng kaso ng PNP. Din wala namang nag-raid. O sino sinungaling? Pamilya nyo. KO. Diba? Pamilya nyo yung sinungaling. Yung kasinungalingan nyo, wag yung ipapaasa kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Diba? Oh. Si Baste Duterte, I think, covered court yata yung pinagawa nila eh. Basketball court. Oh. Sabi doon sa isang balita, ang diniklarang na gastos sa isang basketball court, 13 million. Pero nung sinuri ng eksperto kung magkano yung nagastos, kulang-kulang baka nasa lang daw, 5 to 7 million. Oh, sa pagkakaalam ko at doon sa nakita ko sa video. Oh, asan yung sukli? Oh, sinungaling? Ay, naku po, wag niyong sabihin na si PBBM sinungaling at kayo hindi. Abay, nagmamalinis. Hindi nagdalawang isip si Davao City Mayor Baste Duterte na tawaging sinungaling si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kagustuhang pakikipagsundo sa Ayan pamilyang sinungaling Oh, anyway, hindi ko naman kilala itong babae na nakapula. Partner yata ito ni Digong. Bastang tinutukoy natin dito ang sinungaling. Si Baste, si Sara, si Kitty. Oh, sino pa? Kasama na si Pulong. At syempre, si Digong. Hindi ko kilala itong babae. No? Kung sino yan. kanilang pamilya. Pero ito, si Carpio, kilala ko yan, syempre. Aniya, puro propaganda lamang ang kasalukuyang administrasyon gaya ng pangako nitong 20 pesos na bigas sa taong bayan. He's a liar. He's a liar. He lies so much. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, kusa, reconciliation. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and he's trying to man up. Ayon pa kay Baste, ang resulta ng katatapos lang na midterm elections ay nagpapakita ng kahinaan ng Pangulo. Like what PRD said, and it clearly shows, ngayon midterm na ito, that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa... Oo nga no, weak nga si Pangulong Bongbong Marcos. Sa sobrang pagiging weak ni PBBM, si Kibuloy nahuli. Oh, dahil weak na weak talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, ang pinakamalakas magyabang at pinakamalakas yung hangin na tatay nila, pinadala sa dahig. KO! Ha? Weak kasi yung ating Pangulo eh. Oh, weak kasi. Sige lang, tirahin nyo ng tirahin. Malay nyo, baka may sumunod na. Sumunod kay Digong, manirahan sa dahig. Bahala kayo, sinasabi ko sa inyo. Walang nakaka-ano sa gobyerno. Walang nakakataas sa gobyerno. Tandaan nyo yan. Midterm election. Kahit pa ubod ka ng yabang, feeling mo ikaw na yung pinaka-powerful. Pag gobyerno na yung kinalaban mo, iba. Iba maglaro yung gobyerno. Oo. Gagawa yan ng bitag laban sa'yo. Paanong bitag? O yung mga pinagsasabi mo, gagamitin din yan niya laban sa'yo eh. Parang binato mo sila ng bula, nag-bounce back lang. Diba? Tinamaan ka sa muka. KO! So na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0.
Wow, mayabang daw si PBBM. Grabe. Ubod nga ng kayabangan talaga si PBBM. Kasi ano niya yung 20 per kilo na bigas eh. Talagang nangyari talaga eh. Oo. Pero si Digong, in 3 to 6 months niya, ayun, magpasa hanggang ngayon. Nanirahan na lang sa dahig. Hindi pa po natupad yung pangako ni Digong. Kasi tandaan niyo po, wala pong presidente ang makakapag-stop ng pulburo na yan na masasabi nating 0% talaga sa Pilipinas. Wala po. Hanggat walang death penalty, nako, tuloy-tuloy po yan. Di ba? Ay, nako. Talo ang mga kandidato na. Oh, talo nga yung kandidato ni PBBM, ano? Oh, kasi, ang pumasok sa mga PDP, 3. Oh, sa alyansa, 7. Bakit po 7? Eh, isama na natin yung 2 traidor. Oh, matapos makuha yung loob ng mga Marcos loyalist, mga dilawan, biglang kumampi doon sa mga, sa mga Duterte. So, kampante na sila eh. Nakakuha na ng suporta dito sa dilawan at pula eh. Nang dahil kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Hindi pa nakampante, lumapit pa doon. Kumbaga naman ka sa 2 ilog. PDP, 3 lang? Nakakahiya. KO. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang alkalde sa pagkakatalaga kay General Nicolas Torre III bilang bagong Philippine National Police o PNP Chief. It's nothing. Wala. Di ba, yun yung sasampalin mo? Ba't parang hindi ka maka-amik ngayon? Sabihin mo nga, Basti, sampalin ko yan eh. KO. Sige nga! KO. Naalala ko tuloy yung mga sinabi mo noon. Sampalin ko yan eh. Di ba sinabi mo, sasampalin mo si General Torre? Sagpaon ba? Sagpaon. Di ba ingon ka, sagpaonin mo? Kung malagyan mo na sagpa. Natatawa ko. Ikaw yung totoong mayabang. It's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. If it was based on merit, ganito sana yon. Sana legal lahat na nangyari. It's not a criminal yet kasi hindi pa man sa korte, but he behaved like a criminal. So, like a criminal, ang tingin mo, korte ka ba? Sabi mo, wala pa sa korte, pero ang tingin mo, like a criminal na si Nicolas Torre. Talagang wala talaga to, baliktad talaga utak, men. Andaan po natin, ha? Dinadown po nila yung administrasyon. Si Nicolas Torre, si PBBM. Pero habang hinihila po sila pababa, napapansin nyo, lalo silang tumataas. At yung mga nanghihila pababa, ay lumulubog. KO. Pansin nyo? bigay na yan sa kanyang PNP niya. No one is impressed. Nasa The Hague No one is impressed. Pero kami, na-impress kami. Pero kaya sa inyo, hindi. Kasi tinik siya sa lalamunan nyo. No one is impressed daw. Baka gabae. Sa inyo, mga DDS, syempre. Hindi. Di ba? Netherlands si Davao City Mayor Baste Duterte para bisitahin ang kanyang I am Rodrigo Roa Duterte. Taga Davao po ako. I am Rodrigo Roa Duterte. Ibang klase rin yung inyong tatay, no? Talagang iba yung angas nung nasa Pinas pa. Pero nung nasa dahig, nang hina. ama sa unang pagkakataon. Hindi nito napigilang maapektuhan nang makita ang dating Pangulo na pumayat lalo't matanda na ang kanyang ama. Tama naman yung iniisip natin na ganun kasi Alam mo, si Digong papayat talaga yan kasi unang-una, matanda na. Pangalawa, stress yan. Normal lang na pumayat. Salamat nga kayo. Umayat lang si Digong. Paano pa yung mga nawala ng buhay noon? Patay na yung kanilang mga anak, partners, ang dahil sa administrasyon ni Digong.
Pasalamat ka nga yung tatay mo pumayat lang. Ay, naku po. Kasi nga, matanda na siya. Pero ibang klase po maningil yung karma. Hindi ka po bibiglain yan. Hindi ka po bibiglain. Uunti-untiin ka po. Yun yung karma. But siguro, I think, on some days, is okay. On some days, maybe not. Ganun naman ang tao. Wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa... Oh, tama. Ngayon, okay pa kayo. Sa mga susunod na buwan, araw, taon. Sabi ng ICC, hi, hello, hi, Mr. Duterte. Duterte, tinawag na Duterte. Hi, Mr. Duterte, I'm ICC. KO. sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? So, it's like anybody else. This is just an ordinary person at the end of the day. Kung ano man yung mafe-feel ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. But he's a strong guy. There's a lot of reason for us to be optimistic. Nananatiling buo ang paniniwala ni Baste na walang kasalanan at makalalabas anumang oras ang kanyang ama. Siyempre, hindi nyo naman pwedeng sabihin sa publiko na wala na kaming pag-asa. Oo, hindi na makakalabas. Hindi. Siyempre, hindi. Papalakasin nyo yung loob ng mga tao, ng mga kakampi nyo. Ganun yun eh. Hindi ka pwede panghinaan ng loob dyan. Mapapahiya ka. Kahit alam mo walang pag-asa, sasabihin mo, oo, may pag-asa yan. Makakalabas yan. KO. Grabe. Gladys Tuwab. So, yun lang yung video mga pre, no? Oo, matinding mambola ito mga Duterte talaga. Oo, grabe yung kanilang pambobola sa mga Pilipino. Oy, abangan nyo makakalaya daw si Digong. Pero eto oh, ipaputol ko yung kalahati ng katawan ko kapag nakalaya yan. Oh, yan yung isusugal ko Oh. Sige. Ano sa tingin nyo? Kasi ako, yung talaga, yung nakikita ko, malabo nang makalaya si Digong. Imagine, 80 years old na po si Digong. Tapos 30 years pa siyang mabubulok dyan. Wala na. Hindi mo naman nakuha yung kapangyarihan ni Enrile na immortality. KO. Pero nakuha mo sana yun, ay hindi na kapapalag sa sugal-sugal na yan. Madali tayo dyan. Anyway, yun lang po yung ating video ngayon at salamat po sa mga sumama sa ating video ngayon. Ayun na, syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. At salamat po sa mga bagong subscribers natin. Syempre, may TikTok po tayo, meron po tayong Facebook page, huwag kalimutang mag-follow. Ayan na, maraming salamat po at kita-kits po tayo sa susunod na video.